Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. Welcome back to our Sunday School. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong series ng 1689 Baptist Confession of Faith. Tayo ay nasa chapter 22, paragraph 3 and paragraph 4. So sa mga nakaraang pag-aaral natin in paragraph 1 to paragraph 2, napag-aralan na natin yung tungkol sa worship. Pinag-usapan natin una, yung tunay na pagsamba ay dapat regulated ng Panginoon. Kaya napag-aralan natin yung regulative principle of worship. Ito pala yung pinakatamang paraan ng pagsamba. Sambahin natin ang Diyos ayon sa kanyang iniutos lamang. Hindi tayo binigyan ng laya ng Diyos na sambahin siya sa paraan ng tao, sa parahan at imahinasyon o imbensyon ng tao. Dapat sambahin ng Diyos sa paraang itinalaga niya. Pinag-aralan din natin last time na ang pagsamba ay dapat sa Diyos lamang, pero ito ay ginagawa sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. We can only worship God through a mediator, and that mediator is none other than the Lord Jesus Christ. Hindi tayo naniniwala na meron pang ibang pwedeng mamagitan sa Diyos sa tao, whether in worship or in prayer, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayong pong umaga, sisimulan natin pag-aralan. Actually, ito ay kasama sa tinatawag nating element of worship o yung mga elemento or mga nilalaman ng pagsamba. But itong chapter 22, paragraph 3 and 4 ay nagbigay ng linaw kung ano ang mga dapat nating paniwalaan patungkol sa panalangin. So ang una natin pag-uusapan ngayon yung paragraph 3 at may title ito na ang biblical na pananalangin nakabatay sa banal na kasulatan. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 22, paragraph 3. Ang panalangin may pasasalamat, yamang ito ay bahagi ng likas na pagsamba, ay inihingi ng Diyos sa lahat ng tao, ngunit upang ito ay maging katanggap-tanggap, ito ay dapat gawin sa pangalan ng anak, sa tulong ng Espiritu, ayon sa kanyang kalooban, ng may pagkaunawa, pitagan, kapakumbabaan, alab, pananampalataya, pag-ibig at pagtsaga, at kapag kasama ng iba ay nauunawa ang wika. So, napakaganda ng ginawa dito ng confession sapagkat ang ginawa nila ay binigyan nila ng liwanag kung paano ba dapat manalangin ang isang mananampalataya. So tandaan natin mga kapatid, ang panalangin ay isa sa pinakamahalagang gawain ng tao sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung inyong matatandaan, merong two-way communication tayong ginagawa by means of reading the Bible. Ang Diyos ay nangungusap sa atin and by means of praying, tayo ay nangungusap sa Diyos. But among all the means of grace for the spiritual growth ng isang mananampalataya, the most available means of grace is prayer. Sapagkat ito yung pwede mong gawin kahit saan, kahit anong lugar, kahit anong oras, kahit anong pagkakataon, ay pwede mong gawin. Pero ang pinapakita sa atin dito, ang pananalangin pala ay isang gawain ng hindi lamang gawain ng mga mananampalataya, kundi isang tungkulin ng lahat ng tao, sapagkat ang Diyos ang may lalang at Panginoon ng lahat. So hindi pala ito parang mananampalataya lamang ang pwedeng manalangin, kundi kahit hindi mananampalataya ay may tungkulin na sila ay manalangin sa Diyos. It can be found in Psalms 100 verses 2 to verse 4. Sa mga talatang ito ng Awit chapter 100, makikita dito na ang tao ay nilikha ng Diyos. Kung kaya ang tao ay merong natural na pagsamba sa Diyos at bahagi ng kanyang pagsamba ay ang pananalangin. So gaya na nasabi natin sa pag-aaral natin dati, because we are created in the image of God and man is the only created in the image of God. Therefore, meron tayong nasa loob natin na desire na sumamba sa Diyos. Kaya sabihin natin kahit na defiled or merong kamalian, corrupted ang pagsamba ng isang tao,
sa kanyang kalooban ay meron siyang pagsamba. Kahit yung mga na doon sa, sabihin natin, sa mga tribo o sa mga malalayong lugar, meron sa kanilang kalooban na gusto nilang sumamba sa Diyos kahit hindi nila kilala kung sino yung tunay na Diyos. At the same time, naniniwala tayo na lahat pa rin ng lugar o lahat ng tao merong desire na manalangin. Maaring iba't iba yung paraan ng pananalangin, pero merong pananalangin. Sa lahat ng relihiyon, lahat ito ay nagtuturo na merong pananalangin. So, ibig sabihin, ang panalangin pala ay bahagi ng likas na pagsamba. Ibig sabihin, ang panalangin ay kabilang sa natural worship, mga bagay na alam ng tao na dapat niyang gawin dahil sa likas na kapahayagan ng Diyos sa sangnilikha. Diba? Meron dalawang paraan para makilala natin ng Diyos. Meron tayong tinatawag na general revelation and special revelation. By means of general revelation, which is yung mga nilikha ng Diyos, ay nagpapakita ito, nagpapahayag ito na alam ng mga tao na ito na merong Diyos. At isa sa mga dapat nilang gawin ay sumamba sa Diyos at kasama sa kanilang ginagawang pagsamba ay ang pananalangin. Ibig sabihin, hindi kailangan ng special na kapahayagan upang malaman ng tao na siya ay dapat manalangin sa Diyos. Hindi na niya kailangan, actually, hindi kailangan ng isang tao yung Bible para malaman niyang kailangan mag-pray. Kahit ang mga taong walang Biblia, meron silang parang pag-iisip na kailangan ko manalangin sa Diyos. Bagat again, depektibo ito kasi nga, ang panalangin nila ay hindi according to the Word of God. Kasi yun ang gusto nating makita, ang panalangin katanggap-tanggap sa Diyos ay ang panalangin na ayon sa kanyang kalooban. So, bahagi ng likas na kalaman ng tao tungkol sa Diyos ay ang pananalangin. Halimbawa, natural sa atin, parang lakas yata ng mic natin. Natural sa atin na kapag medyo may nangyayaring maganda sa atin, ang natural na nagiging reaksyon ng tao, magpasalamat sa Diyos. Then, kapag may mga nangyayaring masama naman, may mga nangyayaring mga trahedya, nagiging common din sa mga taong ang tumawag sa Diyos para humingi ng tulong. Yan ang sabi ng Romans chapter 1, verse 19 to 20. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ipinahayag sa kanila ng Diyos. Ang ibig sabihin, meron pala talaga tayo bilang isang tao na ganong desire na manalangin sa Diyos. Sabi ni John Calvin sa Institute of Christian Religion, mayroong kalamang tungkol sa pagka-Diyos sa loob ng isipan ng tao. At sa katunayan, sa pamamagitan ng likas na udyok ng kanyang kalikasan, ay may kamalayan siya sa Diyos. Kaya yung panloob nating bigay ng Diyos sa atin na konsensya, yung pagkalika ayon sa image ng Diyos, ito yung dahilan kung bakit tayo ay may likas na pagsamba at mayroong likas na pananalangin. Now, paano ba ang isang tao dapat manalangin? Ang sagot ng Biblia ay ito, ang tunay na panalangin ay dapat ayon sa kapahayagan ng Diyos. Now, ito yung magse-separate sa atin sa mga sumasamba at nananalangin na walang Biblia o mga hindi mananampalataya. Ito yung dapat na maging maliwanag. For us, para tanggapin ng Diyos ang ating panalangin ay ito. Dapat ang panalangin natin ay ayon sa kapahayagan ng Diyos. Bagamat ang tao ay likas na nananalangin, hindi ibig sabihin na anumang paraan ng ating panalangin ay katanggap-tanggap sa Diyos. Therefore, ang punto natin, ang tunay na panalangin ay dapat ipinahayag na kalooban ng Diyos sa kasulatan. Ito pala yon. Alam nyo, bago tayo naging mananampalataya, nananalangin ba kayo? Pero paano natin nasisigurado, at Darlene, okay lang yan, hindi naman yan makapapasok. Konti lang okay. Kahit hindi pa tayo noon mananampalataya, makikita ninyo, meron na tayong desire na manalangin. Bagamat ang naituro sa atin, tayo hindi mananampalataya is yung paulit-ulit na panalangin. Minsan meron kang panalangin na hindi yung paulit-ulit. Natural ka nagkakaroon ng panalangin. Pero
Anong kaibahan sa atin ngayon? Ang kaibahan sa atin ngayon, ang tunay na panalangin ay dapat ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang salita. So we need to pray according to the word of God. So may mga bagay pala para maging katanggap-tanggap ang ating panalangin sa Diyos. Marami akong isinulat dito ayon sa aking mga na-research at ito yung ating subukang pag-aralan. Una, ang katanggap-tanggap na panalangin ay panalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Naalala niyo ang Panginoong Hesus ay nanalangin? Ang kanyang panalangin, Ama, kung maaari ay lampasan ko ang sarong ito. Pero ang dulo ng kanyang sinabi, not my will, but thy will be done. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. So ang ibig sabihin, dapat tayo ay nanalangin ayon sa ipinahayag na kalooban ng Diyos sa kasulatan. So ang ibig sabihin pala, kapag tayo ay nananalangin, dapat ayon ito sa salita ng Diyos. Kaya hindi pa rin pala pwedeng paghiwalayin ang salita ng Diyos sa panalangin. Makakapanalangin ka ng tama, makakapanalangin ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, kung ito ay maliwanag na sinabi ng Diyos. Halimbawa, nananalangin ka na magkaroon ng asawa. So ang ipapanalangin mo na mga pangasawa ayon sa kalooban ng Diyos. Sino ipapanalangin mo? Mananampalataya. Hindi ka pwedeng manalangin na magkaroon ng mga pangasawa na hindi mananampalataya. Kasi bakit? Laban yon sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay mananalangin, tingnan mo kung mayroong sinasabi ang banal na kasulatan na maliwanag at doon mo iayon ng iyong panalangin. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 14, kung tayo humihingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, ay tinirinig tayo niya. So tayo ay sasagutin ng Diyos sa ating panalangin kapag tayo nanalangin ayon sa kanyang kalooban. So ang panalangin ay hindi paraan upang pilitin ng Diyos na gawin ang gusto natin, kundi upang ang ating mga kahilingan ay umayon sa kanyang kalooban. So ganito pala, pag nagpipray ka, magbasa ka ng Biblia. Tingnan mo kung yung sinasabi ng Biblia, yun ang dapat mong, kung ano sinasabi ng Biblia, yun ang dapat mong ipanalangin. Halimbawa, nagpipray ka ng trabaho o ng negosyo. Ngayon, ano yung kalooban ng Panginoon kapag ikaw ay nananalangin ng trabaho? Una, itong trabaho na ito ay hindi makakasira ng iyong patotoo. Pangalawa, dapat yung trabaho mo ay hindi maglalayo sa iyo sa Panginoon. Halimbawa, kung naghahanap ka ng trabaho na ang trabaho na ito ay mayroong pasok ng araw ng linggo, hindi mo na agad i-consider yon. Kasi alam mo na ito ay makakasagabal sa iyong pagsamba sa Panginoon. Kung halimbawa itong trabaho na ito, napapasukan mo, ay magdadala sa iyo para ikaw ay magkasala. Halimbawa, wala ka talaga mapiling trabaho pero may nag-alok sa iyo ng trabaho, waiter. Saan? Sa beer house. Alam mo, hindi kalooban ng Panginoon na magtrabaho sa isang lugar na maaari kang magdala sa iyo sa kasalanan. Now, ito hindi kasalanan ang pumasok ng waiter. Pero kung alam mo na itong lugar na ito ay magiging daan para ikaw ay magkasala, at hindi maging maganda ang patoo, hindi yun ang kalooban para sa iyo ng Panginoon. So may mga ganyan, tinatawag natin. Ito sa ating Christian ethics, walang kasalanan yung trabaho. Pero kung ikipapasok dito na pwede kang daling ka sa pagkakasala, yun ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So maraming trabaho na pwedeng mong tanggihan kung ang magiging bunga nito, tayo ay dalhin sa kasalanan. Pangalawa, ang panalangin ay dapat sa pangalan ni Kristo. Siguro lagi niyong naririnig, diba? Nung tayo hindi pa mananampalataya sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Diba? Pero sa Biblia, ang panalangin sa pangalan ni Kristo ay hindi isang mahiwagang formula lamang na basta na lamang binibig ka sa dulo ng panalangin. In Jesus' name, Amen. Hindi yung basta parang formula lamang. Ang pananalangin sa pangalan ni Jesucristo ay nangangahulugan na tayo lumalapit sa Diyos batay sa gawa at otoridad ni Kristo, hindi sa ating katwiran. Dahil binanggit din ng banal na kasulatan
na ang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay sino? Si Kristo. Therefore, tayo ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya, kapag tayo nananalangin sa pangalan ni Jesus, tayo nananalangin sa kanyang karakter, sa kanyang kalooban, at sa kanyang kabanalan. Sa ganitong diwa, ang panalangin sa pangalan ni Jesus ay katulad din ng pananalangin ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya, huwag niyong kakaligtaan na kapag nanalangin kayo, manalangin kayo sa pangalan ni Jesus. Pangatlo, ang panalangin ay dapat sa tulong ng Banal na Espiritu. Ayon sa Ephesians chapter 6 verse 18. Ang mananampalataya ay nananalangin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na tumutulong sa ating mga kahinaan. Sabi nga, dumarating sa panahon na parang hindi na natin alam kung anong ipapanalangin natin. At dumarating din sa panahon na yung panalangin natin ay parang walang laman. At dumarating tayo sa panahon na ang panalangin natin, na hindi natin alam kung ano pa yung gusto natin ipanalangin. Alam niyo sinong pwedeng tumulong sa atin para maging makabuluhan ang ating panalangin at may ayon natin ang ating panalangin ayon sa kalooban ng Diyos? Ang Banal na Espiritu. Sabi ng Romans chapter 8, 26-27, ang Banal na Espiritu ang tumutulong sa ating mga kahinaan. So kapag hindi na natin alam ang ating papanalangin, ang Banal na Espiritu ang tumutulong sa atin. Kung hindi tutulong ang Banal na Espiritu sa atin, wala tayong panalangin na magagawang tama. Kaya napakahalaga ng Banal na Espiritu sa atin. Sabi ni John Bunyan, ang panalangin ay isang taos-puso at may kamalayan at may pagmamahal na pagbubuhos ng puso sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa lakas at tulong ng Banal na Espiritu. So, ibig sabihin, kailangan mo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu para ang panalangin natin ay maging tama at katanggap-tanggap sa Diyos. Ikaapat, ang panalangin ay dapat may pananampalataya. Kapag nanalangin ka, dapat kang magtiwala sa Diyos at hindi nag-aalinlangan. Alam niyo, may mga ganito na nanalangin, Panginoon, ibigay mo po ito sa akin. Tapos pagkatapos mumulat, sabi ko na nga bagay, hindi ibibigay eh. Minsan yung gusto mong hingin, pero ikaw mismo ay nagdududa ka. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, hindi dapat ganon. Diba? Sabi nga ng Biblia, kung ikaw ay merong pananampalataya, pwede mong sabihin sa bundok na ito na siya ay lumundag doon sa dagat. Ibig sabihin, yung pananampalatayang ito dapat totoo. Maniwala ka na ipagkakaloob ng Panginoon ang iyong hinihingi kung ito'y ayon sa kanyang kalooban. Ikalima, ang panalangin ay dapat namumuhay sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. So, katulad ito nung number 1, na dapat ay nanalangin tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang pamumuhay na may pagsunod sa Diyos ay nagbibigay ng kalayaan at lakas ng loob sa pananalangin. Alam niyo, mas magiging kapaki-pakinabang ang ating panalangin sa Diyos kapag nananalangin tayo na alam mo ang iyong pinapanalangin ayon sa kanyang kalooban at sinusunod mo yung kanyang utos. Kumbaga may kumpiyansa kang manalangin kasi alam mo ito yung utos ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos. Ikapito, ang panalangin ay dapat may tamang layunin at motibo. Ito. Ano ba yung pinaka-purpose ng iyong panalangin? Ano ba yung desire ng iyong puso kapag nananalangin? Sabi ng James, hindi daw ibinibigay ng Diyos ang mga bagay na ating inihingi kasi mali ang ating motibo. Okay? So, hindi dapat ang panalangin para lamang sa sariling pagnanasa, kundi ayon sa layunin ng Diyos. Dapat hindi pang personal na pakinabang lamang. Dapat ito ay merong mas malalim na layunin at ito yung layunin na maluwalhati ang Diyos maging sa ating mga hinihingi sa Kanya. Ikawalo, ang panalangin ay dapat may pasasalamat. Now, ito napakahalaga itong paalala sa atin. Sa panalangin, hindi pwedeng puro hingi. Dapat una matuto kang magpasalamat. Dapat matuto kang magpasalamat. At sabi nga natin, kapag tayo ay natutong magpasalamat, mababawasan tayo ng reklamo sa buhay.
Kung sa panalangin marunong ka magpasalamat sa lahat ng iyong tinatanggap, mababawasan ang iyong mga paghingi at mababawasan din ang iyong reklamo sa buhay. Di ba minsan, hindi nating maiwasan na parang lagi tayo nakatingin sa iba na tumatanggap ng marami. Pero hindi mong binibilang kung gaano kadami ng iyong tinanggap. Dapat niyong bilangin muna kung anong iyong mga tinanggap. Magpasalamat tayo sa Panginoon at kapag ito ay nakita natin, mababawasan ang ating mga paghingi at ang ating mga pagrereklamo. Then, ang panalangin ay dapat tuloy-tuloy. Ang buhay ng Kristiyano ay dapat isang buhay na patuloy na pananalangin. Sabi nga ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ang ibig sabihin dapat ay nagpapatuloy ang pananalangin. Araw-araw, continuously ka nananalangin. Hindi panaka-naka. Okay? Hindi yung, this week magpipray ako, next week hindi na. O kahapon nagpray ako, ngayon hindi na. Continuously ang pananalangin natin, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, ito yung pinaka-available na means of grace. Kahit anong oras, kahit anong araw, kahit saang sitwasyon, kahit saang lugar ka nandoon, you can always pray. Kaya yung pray without ceasing ay isang bagay na napakagandang paalala sa atin na hindi dapat maputol ang ating komunikasyon sa ating Panginoon. Now, huwag niyo namang isipin na kung ako ay mananalangin na lamang araw-araw, ano pa magagawa ko sa maghapon? Hindi naman ang ibig sabihin nun, lagi kang naupo, lagi kang nakapikit, maghapon ka nang walang ginagawa kundi mag-pray. Hindi po yun. Ang ibig sabihin nito, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, pwede kang laging tumawag sa Diyos. Pagkatapos mong magtrabaho, nakapagpahinga ka, pwede kang magpasalamat, pwede kang tumawag sa Diyos. Bago ka matulog, bago mo gawin ng isang bagay, you can always pray to God. Ikasampu, ang panalangin ay dapat mula sa pusong malinis. Sabi ng Isaiah, dito makikita natin na ang Diyos ay hindi nalulugod sa panalangin ng pusong namumuhay sa kasamaan ng walang pagsisisi. Kaya nga makikita ninyo, every time na bago tayo sumamba, bigla nagbumagyo kailangan muna nating manalangin. At ano yung panalangin nating ginagawa? Panalangin ng pagsisisi, paglilinis. Bago tayo tumawag sa Diyos ng paghingi, humingi muna tayo ng paglilinis sa Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Kailangan nating i-recognize, nakakagawa tayo ng kasalanan araw-araw. At yung huli, ang layunin ng panalangin ay para sa kalawalatian ng Diyos. Napakahalaga nito. Kapag nagbi-pray ka, at kapag sinagot ng Panginoon ng panalangin mo, ito ba ay makapagbibigay ng kalawalatian sa Diyos? Kaya alam nyo, kapag ganito yung ating mga kaisipan, malilimitahan tayo sa mga hihingi natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos at hindi nakakaluwalhati sa Kanya. Mas magiging refine yung ating prayer kasi alam natin na yung ating hinihingi ayon sa kalooban ng Diyos. Now, ito yung maganda. Kung may mga panalangin na hindi nakatanggap-tanggap, may mga panalangin din na hindi katanggap-tanggap. Bagamat malimit, kabaliktaran ng 11 ito, yung mga panalangin hindi katanggap-tanggap, pero sa Biblia, meron ding mga maliwanag na binanggit kung bakit hindi tinatanggap ng Panginoon ang panalangin ng isang tao. Ano yung una? Hindi ko katanggap-tanggap sa Panginoon ang panalangin ng mga hindi mananampalataya. Okay, binanggit natin kanina, likas na pagsamba ng tao ang panalangin. Pero hindi nangangahulugan na dahil ito'y kasama sa likas na pagsamba, lahat ng panalangin ay tinatanggap. Hindi po. Ang panalangin ng mga hindi mananampalataya ay hindi po tinatanggap ng Diyos. Ibig sabihin po nito, ang isang hindi mananampalataya ay walang batayan na lumapit sa Diyos. Kasi wala silang tagapamagitan. Kaya nga po, ang panalangin ng mga hindi mananampalataya ay hindi obligadong sagutin ng Diyos. Ibig sabihin, pwedeng manalangin ang mga hindi mananampalataya, pero wala pong pangako ang Diyos na ito'y kanyang sasagutin. Bakit? Wala sila kay Kristo. Sino lamang ang pinangakuan ng Diyos na kapag kayo tumawag sa aking pangalan, ay diringgin ko kayo sa mga mananampalataya lamang. Dahil meron tayong access patungo sa Diyos, sino? Si Kristo. But again, because God is gracious,
mabuti ang Diyos, God can answer. Pwedeng sagutin ng Diyos ang panalangin ng unbeliever. Pero walang guarantee. Walang garantiya. Hindi katulad sa mga mananampalataya, ginagarantiya niya na kapag nanalangin ka ayon sa kanyang kalooban sa pangalan ng Panginoong Yesus, meron siyang pangako ng pagtupad sa kanyang mga pangako. Pangalawa, gaya nabanggit natin kanina, ang panalangin na may maling motibo at layunin ay hindi diringgin ng Panginoon. Gaya ng binanggit natin kanina, sabi ng James 4:3, kayo nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat kayo nagsisihingi ng masama upang gugulin sa inyong kalayawan. Now, ganito ha, minsan naman ang panalangin natin, maganda naman yung gusto nating mangyari. Ito Panginoon yung plano ko, ito yung gagawin ko. Pero mas alam ng Panginoon kung anong mangyayari sa iyo kapag ibinigay niya yan. Halimbawa, ganito, Panginoon, payamanin niyo nga po ako. Para pag ako po yumaman, ako'y lalong magiging mapagbigay sa church. Sabi mo lang yun. Baka pag yumaman ka na, maging madamot ka. Diba? Panginoon, bigyan niyo nga po sa akin itong isang bagay na ito. Ako po yung maglilingkod sa inyo. Pero nung ibinigay sa iyo, pag alam ng Panginoon kapag ibinigay yan sa iyo, hindi mo gagamitin para sa Kanya. Meron akong ganyang kaisipan, meron akong isang bagay na hinihingi sa Panginoon, Lord. Talagang pray na pray ko to, Lord, akin na sana to, ibigay mo sa akin to, lalo akong magiging faithful sa iyo. Buti na lang hindi ibinigay. Kasi kung ibinigay yun, baka hindi ako naging faithful. Kasi noong mga time na yun, nasa negosyo pa ako. Baka magamit ko sa negosyo at lalo akong makakaligtaan ng Panginoon. Hindi ibinigay ng Panginoon nung panahon na yon. Kaya may mga bagay na talaga mga kapatid, na kapag hindi ibinibigay sa iyo, marahil hindi yan ang kalooban ng Panginoon para sa iyo. Kasi baka gamitin mo lamang sa hindi maganda o sa hindi tama. Pangatlo, ang panalangin ng taong umiibig sa kasalanan, hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya na binanggit natin kanina, Isaiah 66 verse 18, ito sabi, kung ako'y nagkikimkim ng kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Kung isang tao ay patuloy na namumuhay sa kasalanan at ayaw magsisi, huwag niyong i-expect na ang Diyos ay tutugon sa iyong panalangin. Kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan at ikay nananalangin sa Diyos, do not expect that God will hear your prayer. Ikaapat, ang panalangin ng mga taong hindi natatakot sa Diyos ay hindi dinirinig ng Panginoon o hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Ikalima, ang panalangin ng mga taong hindi tumutulong sa mahihirap ay hindi rin po dinirinig ng Panginoon. Sabi yan ng Kawikaan 21 verse 13, ang nagpipinit ng kanyang pakinig sa daing ng dukha, siya man ay dadaing ngunit hindi didinggin. Ibig sabihin, kapag madamot ka pala sa mga nangangailangan, kapag hindi ka marunong tumulong sa mga humihingi ng tulong sa iyo, kahit yung panalangin mo ng paghingi ng tulong ay hindi rin diringgin ng Panginoon. Kaya, kailangan kapag may humihingi ng tulong at may kakayanan tayong tumulong tayo. Dahil gaya natin, tayo ay humihingi din. Humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Kasi minsan ang nangyayari, kagaling mong humingi, hindi ka naman marunong magbigay. Dapat kapag marunong kang humingi, marunong ka rin magbigay. Kasi kaya ka humihingi, dahil wala ka. Ganon din yung mga tao. Kapag humihingi sila, wala sila. Kaya dapat matuto rin tayo magbigay. Kapag tayo pinagpala ng Panginoon at may humingi sa atin, tayo ay magbigay. Huwag lang laging tamang duda. Huwag yung laging nagdududa kapag may humihingi. Kung may kakayanan, magbigay. Dahil gaya natin, humingi tayo lagi sa Diyos. Ika-6, ito, naituro ko na sa inyo ito dati, pero reminder ito, ang panalangin ng mga taong may problema sa kanyang asawa ay hindi rin pala dinidirinig ng Diyos. Yan ang sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 17. Partikular itong sinabi sa mga lalaki. I remember this, na ipinangaral ko ito sa iglesia. Ang kasulatan ay nagtuturo na ang maling pakikitungo sa asawa, lalo na sa kawalan ng paggalang at pag-ibig, ay maaring maging hadlang sa panalangin. Kaya yung mga mag-asawang laging magkaaway, hindi diringgin ng Panginoon ang inyong panalangin. Dapat laging magkasundo ang mga mag-asawa.
Lalong-lalo na sa relasyon ng respetuhan, ng pagtitiwala sa isa't isa. So, make peace with everyone. Lalong-lalo na sa inyong mga asawa. Kaya, peace. Dapat laging magkasundo ang mag-asawa. Kasi hadlang pala sa panalangin ang pagkasama ng mag-asawang lagi nag-aaway o laging hindi magkasundo. Ikawalo, ang panalangin ng mga taong, ikapito, ang panalangin ng mga taong nag-aalinlangan at may pusong hati. Nabanggit ito sa kanina, yung mga walang tiwala sa Diyos, hindi diringgin ng Panginoon ng kanyang panalangin. Ang panalangin ng mga taong naghahangad lamang na makita ng tao, mga panalangin mapaimbabaw, gaya ng mga panalangin ng mga Pariseyo, ay mga taong nananalangin para lamang makita ng mga tao, pero hindi para sa Panginoon. Ang panalangin puno ng walang kabuluhang paulit-ulit na salita. Ito yung babala ng Panginoon sa Matthew chapter 6, yung paulit-ulit na panalangin. Now, ito hindi mali yung paulit-ulit mong ipinapanalangin ng isang bagay. Halimbawa, paulit-ulit na may pinapanalangin ng kaligtasan ng iyong pamilya. Paulit-ulit na may pinapanalangin yung isang bagay na gusto mong mangyari sa iyong sarili o sa iyong iglesia o sa ibang tao. Katulad ng ginagawa natin every Sunday. Paulit-ulit natin ipinapanalangin yung ating mga prayer requests. Hindi ho yun ang ibig sabihin nito. Yung paulit-ulit na panalangin ay yung pare-parehas na salita ang iyong sinasabi. Halimbawa, katulad yan, 500 abagin ng Maria. Meron ganyan pag Holy Week. Yung abagin ng Maria 500 times. Bago matapos ang Holy Week, kailangan magawa nila yon. 10 ama namin. 'Di ba? 30 pagsisisi kasi napakadami mong kasalanan, 'di ba? Hindi ganun panalangin. Hindi didinggin ng ganung panalangin. Ang panalangin ay dapat patuloy na pagdulog sa Diyos ayon sa laman ng iyong puso at ng iyong isip. So yan po mga kapatid ang mga panalangin na hindi tinatanggap ng Diyos. Iwasan natin gawin to para ang ating panalangin ay tanggapin ng Panginoon. Now, ano yung mga dapat sa loobin kapag tayo nanalangin? 7, binanggit ito ng confession, may pangunawa. Dapat alam natin ang ating hinihingi. Dapat alam mo yung hinihingi mo, naintindihan mo. Pangalawa, may pagpipitagan o may paggalang. Tanda natin, ang ating nilalapitan ay ang banal na Diyos. Gumalang ka. Pag lumalapit ka sa banal na Diyos, lumapit ka na may paggalang sa Kanya. Mayroong kababaang loob, may pagpapakumbaba. Kapag nanalangin ka, manalangin ka na nagpapakumbaba. Bakit? Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Kapag nananalangin kayo, huwag niyong utusan ang Diyos na ibigay sa inyo ang gusto ninyo. Makiusap ka. Di ba minsan meron tayong ganyan, pag humihingi ka, dapat pag humihingi ka, mababa ka. Hindi yung ikaw yung humihingi, ikaw pa yung magaling, ikaw pa yung mataas. Paghingi ako nito. Pag nananalangin tayo, humihingi tayo ng mayroong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kasi hindi naman tayo karapat-dapat bigyan. Kaya nga nagpapakumbaba tayo sa Kanya. May kasigasigan. Ang panalangin ay hindi malamig o walang damdamin. Ibig sabihin, ikaw ay nagpapatuloy. Hindi yung isang beses lamang nanalangin ngayon ay ayaw ng Panginoon, di wag na. Minsan, ayaw mo, wag mo. Hindi ganun. Kung meron kang talagang desire at ito'y ayon sa kalooban ng Diyos, pwede mong impanalangin ng patuloy-tuloy yan. Iparamdam mo sa Panginoon ng iyong desire. There's nothing wrong na umiyak. Walang masama na umiyak. Walang masama na ikaw ay talagang magparamdam sa Panginoon sa iyong panalangin kung gusto mo isang bagay na ito. May pananampalataya. Naniniwala tayo na ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin ayon sa Kanyang kalooban. May pag-ibig at may pagtitiyaga. Hindi agad sumusuko. Sabi ni Matthew Henry sa kanyang commentary, ang ganda na sinabi niya dito, ang panalangin ang susi ng umaga at ang pangkandado ng gabi. Ang kasabihan ito ay nagpapakita ng panalangin ay dapat nagbubukas ng ating araw at nagsasarado ng ating gabi.
So, ibig sabihin, ito yung napakagandang maging ugali natin. Manalangin tayo araw-araw, gabi-gabi. Simulan natin ang araw ng may pananalangin at tapusin natin ang araw na mayroong pananalangin sa Diyos. Sa madaling salita, ang buhay ng isang mananampalataya ay dapat nakapaloob sa panalangin. Nagsisimula at nagtatapos ang bawat araw ng mayroong panalangin. Ang ganda na sinabi din dito, awit 5 verse 3. Sa umaga ay ditinggin mo ang aking tinig, O Panginoon. Sa umaga ay ayusin ko ang iyong dalangin at ako'y maghihintay. So napakaganda na ang panalangin ay ginagawa araw-araw. Now, may binanggit po ang ating confession patungkol sa pampublikong pagsamba at sa pampublikong panalangin. Sa sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse 6, may ilang tao na nag-aakala na hindi na dapat magkaroon ng pampublikong pananalangin. Ano yung sinabi ng Matthew 6 verse 6? Kapag ikaw ay mananalangin, ay pumasok ka sa iyong silid at isarado mo ang iyong pinto. Therefore, mayroon pong interpretation na ang tamang panalangin daw ay panalangin na lamang ng ng personal at hindi daw po panalangin ng pampubliko. Kaya para sa kanila, hindi mo kailangang manalangin ng pangkalahatan. Ang dapat ang ginagawa mo ay manalangin ka na lamang ng lihim. Pero mga kapatid, may maling pagkaunawa ang mga ganitong pakahulugan. Una, kapag tinignan natin yung kabuuan ng konteksto, ang ipinagbabawal dito ng Panginoong Hesus ay hindi yung public prayer. Ang pinagbabawal ng Panginoon dito, sinasabay ng Panginoon dito, ay yung mapaimbabaw na pananalangin. Ang panalangin na ginagawa upang parangalan ng mga tao at hindi para sa Diyos. Kasi ang ugali ng mga Pariseyo, kapag sila'y nananalangin, sila po ay doon nananalangin sa mga palikong lugar na maraming mga tao at doon sila sumisigaw ng panalangin na malakas. Now, iniisip ko yung mga talata dito mamaya, babasahin natin, na nananalangin sila ng malakas. Di ba tayo minsan pag nananalangin tayo, miyaw-miyaw lamang, parang ang hina-hina. Nung panahon nila, yung prayer talagang malalakas. Oh, Diyos ko! Parang mga ganyan. Ganun yung prayer ng mga Pariseyo ng mga time na yon. Kaya kapag sila ay nandun sa mga kantuhan, marinig talaga sila ng mga tao sa kanilang panalangin. Tingnan nyo, naalala niyo yung dalawang nananalangin doon sa templo? Yung Pariseo at saka yung mga maniningil ng buwis. Paano nalaman ng Pariseo yung panalangin ng maniningil ng buwis? 'Di ba sa kanyang panalangin, Panginoon, hindi ako tulad ng Pariseo. Kasi pakinig noong Pariseo yung panalangin ng maniningil ng buwis. Ganon din, pakinig ng maniningil ng buwis ang panalangin ng Pariseo. So, noong mga panahon na yon, hindi ito yung katulad ng prayer na para bang ikaw lang ang nakakarinig o kaya ay mahina lamang. Sa kanilang mga prayer time, talagang malalakas ang kanilang boses. Sa Matthew 6 verse 5, tandaan nyo, ang binalaan dito ng Panginoon ay yung mga panalangin na pakitang tao. Kaya yung verse 6, ang tinuturo niya dito ay yung panalangin ng sikreto, na hindi mo kailangang manalangin sa publiko para lamang malaman nila na ikaw ay nananalangin at ikaw ay nagpapaimbabaw. Ang gusto sabihin dito ng Panginoon, mas mabuti ang manalangin ng sikreto kaysa manalangin ka sa publiko na kung saan ikaw ay nagpapaimbabaw. So ang gusto natin liwanagin dito, ang paghahambing dito ay hindi sa pagitan ng publiko at pribadong pananalangin, kundi sa pagitan ng mga panalangin mapaimbabaw na ginagawa ng mga Pariseyo. Dahil sa katunayan, ang Panginoong Hesus mismo ay nananalangin ng malakas kasama ang kanyang mga alagad. Sa Matthew chapter 11 verse 25 to 27, Matthew 26 verse 36, John chapter 17, which is yung tinatawag nating the priestly prayer of the Lord, naririnig ng mga tao, ng mga kanyang mga alagad ang kanyang panalangin. Ibig sabihin, hindi mali ang manalangin sa publiko. Hindi mali ang magkaroon ng prayer meeting na kung saan may mga nananalangin ng malakas para sa atin. Sabi nga ng
Ito yung binabanggit sa inyo kanina, 1 Timothy chapter 2 verse 8. Ibig ko nga na ang mga lalaki ay magsipanalangin sa bawat dako na iniuunat ang kanilang mga kamay na banal na walang galit at pagtatalo. Naglalarawan lamang ito na pwede kayong magtipon na ang mga lalaki ay nangunguna sa panalangin. Sa unang iglesia, ang mga mananampalataya ay sabay-sabay at malakas na nananalangin sa pampublikong pagtitipon. Now, pag sinabing sabay-sabay, hindi yung, nananalangin ako, nananalangin siya, pare-parehas. Hindi ho ganon. Ang ibig sabihin, magkakasama silang nananalangin habang mayroong nangunguna sa pananalangin at ito'y ginagawa nila ng malakas. Acts 4:24. At sila, nang marinig nila ito, ay nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos na may pagkakaisa. Ibig sabihin, ang panalangin sa publiko ay hindi masama. Ang ipinagbabawal ng Biblia ay yung pananalangin sa publiko ng babaw. Now, ano yung paglilinaw? Kapag ang panalangin ay ginagawa sa harap ng iglesia, ito'y dapat din daw gawiin sa wikang nauunawaan ng lahat. Binanggit ito ng ating confession. 1 Corinthians chapter 14 verse 16. Ito yung suportang talata. Kung ikaw ay magpapasalamat sa Espiritu, paanong masasabi na nakaupo sa kalagayan ng mangmang ang Amen? Anong ibig sabihin ng talatang yan? Ang layunin daw kapag tayo ay nananalangin ay maintindihan ng ating mga kasama para sila ay makasunod, makaintindi, makasang-ayon sa ating panalangin. Kaya yung salitang amen, hindi ho masama yun ha. Pag sinabi niyong amen, ang ibig sabihin noon ay siya nga po. Opo, naintindihan ko po, gagawin ko po, parang ganon. Pag sinabi natin, halimbawa may narinig kayong magandang bagay, amen. Amen. Ang ibig sabihin nun, sinasang-ayunan mo. Kaya pag may nagpipray at naintindihan nyo yung kanilang ipinapanalangin, mabuting bagay na magsabi ng amen. Huwag lang naman yung sobrang lakas na nakaka-disturb na. Meron po akong time na nakasama sa isang prayer. Very distracted po talaga kasi habang nagpipray ho yung isa, amen, praise the Lord, hallelujah. Isang salita, amen, praise the Lord, hallelujah. Yung bang hindi ka na makakonsentrate doon sa ipinapanalangin kasi yung kasama mo is amen, praise the Lord, hallelujah, sa bawat salitang sinasabi. Hindi yung gano'n ang ginagawa. May nagpipray ng malakas, may naglilid sa prayer meeting, meron kang napakinggan na isang magandang sinabi niya, amen Lord, thank you Lord, praise the Lord. Pwede ka magsalita ng ganon. Hindi ho bawal yon. Hindi ho kasalanan yon. Okay? Amen? hindi na-gets, okay? So, ang panalangin, ang pangunahing paraan kung paano ipinapakita at sinasagawa ng isang mananampalataya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. So, it is one way for us to show yung faith natin sa Panginoon by prayer. So, yan po yung laman ng paragraph 3. Ngayon, punta na tayo sa paragraph 4. Ang mga bagay na dapat ipanalangin. Ano naman yung mga dapat mong ipanalangin? Again, sa PCC, ito ho yung gusto kong i-remind sa mga nananalangin na mga miyembro. Ano yung dapat na laman ng iyong panalangin? Sabay-sabay ulit natin basahin. Ready? Read. 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 22, paragraph 4. Ang panalangin ay dapat gawin para sa mga buhay na naaayon sa kautusan at para sa lahat ng uri ng mga taong nabubuhay o mabubuhay sa hinaharap. Ngunit hindi para sa mga patay o hindi rin para sa mga taong tungkol sa kanila ay maaaring malaman na sila ay nagkasala ng kasalanang tungo sa kamatayan. So, ang panalangin ay dapat gawin para sa mga bagay na naaayon sa kautusan at sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo humihiling ng mga bagay na laban sa kanyang banal na kalooban o sa kanyang mga utos. Ngayon, ano yung maliwanag na iniutos ng Panginoon? Ang panalangin ay dapat gawin para sa mga buhay. So, ang panalangin ay maaari lamang gawin para sa mga taong buhay at sa mga taong mabubuhay pa. Ibig sabihin, sa mga ipapanganak pa.
Pwede kang manalangin para doon sa mga yan, yung mga nasa loob ng mga sinapupunan. Hindi pa sila lumalabas, pwede natin ipag-pray yan. Pero yung mga nasa ilalim na ng lupa, hindi na. Mamaya, bibigyan natin ng liwanag yan. So, sino ba yung mga buhay na dapat nyo ipanalangin? Sa PCC, kapag nagkakaroon ako ng counseling, pag tinanong ko, ano ang laman ng iyong prayer? Ang malimit na sagot ay panalangin para sa trabaho ko, sa pamilya ko, pamilya ko at sarili ko. Yan ang malimit lamang na laman. Doon lang umiikot. Kaya yung minsan yung panalangin mo, wala nang ibang mapuntahan kasi ang pinagpipray mo lang yung asawa mo, yung anak mo, yung trabaho mo, yung nanay mo, yung tatay mo. Wala namang masama doon. Hindi naman masama yon. Pero kulang. Kasi hindi lang sila yung buhay. Marami pa. At ang Biblia ay nagbigay ng maraming mga buhay na tao na pwede natin ipanalangin. Sino yon? Una, yung ating sarili. Normal lamang na ipagpanalangin mo ang iyong sarili. Pangalawa, yung mga kapatid sa pananampalataya. Kaya tina-challenge ko yung lahat ng nag-PCC. Ito, lagi ko sinabi sa kanila, kilala nyo ba ang mga miyembro ng church? Pag nagpipray kayo, wag general lang. Panginoon, pagpalain nyo po ang STRBC, lahat ng mga miyembro. Wag ganun. Mas maganda yung panalangin mo one by one. Alamin niyo yung mga pangalan. Kaya nga meron tayong prayer meeting, meron tayong mga prayer requests. Mabanggit man lamang niyo sa panalangin yung pangalan. At yung sinasabi ko lagi sa kanila, kapag hindi kayo malapit sa miyembro, ang isang paraan para mapalapit kayo, ipanalangin niyo sila sa pangalan. Panginoon, pinagpipray ko po si nanay ganito. Yung pong nanay na may salamin. Ay, lahat pala naman may salamin. Banggitin niyo yung pangalan. Yung pong young people na ganito. Ito lang, yung sinasabi rin sa PCC, sa aming pong prayer fellowship ng pamilya, we pray for all the members, named by one by one. Ano po, mula sa naka-location na mula kay na Kuya Andy, hanggang ang putol niyan ay hanggang kay Andrew. Yan ang aming prayer kapag Tuesday. Para alam niyo na kung anong araw namin kami nagpipray. Pagdating naman ng Wednesday, magsisimula pa yan sa Printer Boys hanggang sa Palantad. Pag Thursday, yung mga taga-malayo mula kay na Brother Mark Gososo hanggang dun sa taga Batangas City, hanggang yun nasa Singapore at saka nasa Japan. So sa loob ng isang linggo, sa biyaya ng Panginoon, na ipagpipray namin. Kaya natatandaan namin ng lahat ng pangalan ng mga miyembro. Ganon din po ang magandang gawin ninyo. Ipagpray po ninyo ang lahat ng pangalan ng mga miyembro natin. Yung mga kapwa mananampalataya. Pangatlo, yung mga ministro at mga mangangaral ng salita ng Diyos. Ipagpray nyo ako, pagpray nyo sina Deacon Ruel, sina Deacon Bobet, yung ating mga preachers, yung mga Bible study leaders natin. Alam niyo naman yung panahon na mayroong Bible study. Ipag-pray niyo po kami na yung salita na ang Diyos na aming pinapangaral ay magbunga. Yung mga taong naligtas sa magitan ng ating ministeryo. Ibig sabihin yung mga na-convert, yung mga bagong mananampalataya, ipag-pray natin sila. Yung mga kapatid na may sakit. Si Nanay Ile, wala, ipag-pray natin. May sakit, mataas ang dugo. Mga kapatid na nagkasalang ngunit hindi kasalanang ikamamatay. Ibig sabihin, may mga kapatid na nanghihina. Pwedeng ipanalangin sila para sila makabalik sa Panginoon. Lahat ng mga banal, hindi lang pala mga miyembro natin. Pwede natin ipanalangin yung ibang mga churches. Yung ating mga anak. Yung mga pinuno ng pamahalaan. Yung lunsod o lugar na kung saan tayo nakatira. Pagpray natin yung ating bayan. Yung sulok, yung Pag-itan, yung Lipa, yung Tanawan, yung Malbar. Kung saan tayo nakatira na nawa ang ebanghelyo ng Panginoon ay makarating. Ang kaligtasan ng mga Hudyo, gaya ng panalangin ni Apostle Pablo, my heart's desire is for all Israel to be saved. Ngayon po, nasa gera sila laban sa Iran. Ibig sabihin, ipanalangin natin ang maging ang ibang bansa. Ipanalangin maging ang ating mga kaaway. Siguro ito yung medyo bihira natin nagagawa. Parang kahit kami pala, parang bihira ko rin itong sa bagay, wala naman ako masyadong kaaway. Pero siguro bihira at
Honestly, sino nagpipray sa inyo, pinagpipray yung inyong kaaway? Sana wag kami magkita ng kaaway ko, baka magalit ako. Ba? Pero even our enemies, we ought to pray for them na sila ay iligtas ng Diyos, na sila ay biyayaan ng Panginoon. We will pray for their salvation. At lahat daw ng uri ng tao, ibig sabihin kahit yung mga pinuno, lahat, ipanalangin natin sila. So yan yung mga dapat na ipanalangin. Ipanalangin ang mga buhay. Pangalawa, ang panalangin ay hindi dapat gawin para sa mga patay. Ang ganito pong gawain ay karaniwang ginagawa lamang ng Roman Catholic Church. Pero mga kapatid, bakit hindi natin dapat ipanalangin ang mga patay? Bakit hindi tayo nanalangin sa mga namatay ng miyembro? Actually, ginagawa po ito maging sa ibang mga religion. Sa China, I think merong ganitong mga view pa din. Pinagpipray nila yung mga mahal nila sa buhay na namatay. Tayo, bakit hindi tayo nananalangin sa mga patay? Una, walang Biblia o walang doktrina sa Biblia na nagtuturo nito. Bakit ang Roman Catholic nagpipray? Dahil po ito sa kanilang doktrina ng purgatorio. Doktrinang wala sa Biblia. So kaya hindi tayo nananalangin sa mga patay dahil wala pong itong sinasabi sa Biblia. Pangalawa, bakit hindi natin pinapanalangin ang mga patay? Hindi na nababago ang destinasyon ng mga taong patay na. Kapag sila ay nasa kaharian ng Diyos, forever na sila doon. Kapag sila ay nasa impyerno, forever na sila doon. Wala nang magagawa ang ating panalangin sa patay. Kaya ang dapat nating panalangin sino? Mga buhay. Na bago sila mamatay, sila ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Now, merong medyo mahirap na ipaliwanag dito, at ito po yon. Ang panalangin ay hindi dapat gawin para sa mga taong nakagawa ng kasalanang ikamamatay. Naghanap po ako ng paliwanag din dito, pero ito yung bahagi na sinabi sa paragraph 4 na medyo nagtatalo. Ano bang ibig sabihin noon? Na wag mong ipanalangin yung mga taong nakagawa ng kasalanang ikamamatay. Walang clear explanation kung anong ibig sabihin nun. But binanggit yan sa 1 John chapter 5 verse 16 patungkol dun sa mga kasalanang ikamamatay. Pero ang maaari daw pong tinutukoy nito ayon sa ilang mga nakita kong paliwanag, maaari lang. Hindi ito yung konkretong ibig sabihin nito, pero ang maaari daw tinutukoy nito ay yung mga taong tahasan ang pagtanggi sa ebanghelyo o yung pamumusong sa banal na espiritu. Ibig sabihin, yung talagang tao, hindi mo na kailangan ipanalangin, hindi mo na kailangan ipanalangin yung mga taong talagang tahasan na silang tinatanggihan. Halimbawa, yung talagang niyuyura ka na ang ebanghelyo ng Panginoon, yung taong talagang ayaw na ayaw sa salita ng Diyos, na kahit anong gawin mo ay parang ayaw sa katotohanan. Hindi mo na kailangan silang ipanalangin. Okay, ibig sabihin, ito yung tahasan. Now, iba ho yung sa ngayon ay tumatanggi, pero iba ho yung talagang niyuyurakan. Talagang tinatalikuran, talagang ayaw nila sa ebanghelyo ng Panginoon. Sa ganung paraan, ang Panginoon na lamang ang gagawa sa kanila para sila ay maligtas. Ang dapat mong ipanalangin, yung mga tao na sumampalataya sa Panginoon, yung mga tao na hindi pa mananampalataya na kailangang maligtas. So bilang panghuling kaisipan, bago tayo magtapos, ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o obligasyon. Ito ay pakikipag-ugnayan ng mga mananampalataya sa Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So bilang bahagi ng pagsamba ng iglesia, hindi dapat nawawala ang pananalangin sa loob ng iglesia. Meron kayang pribado na pananalangin sa ating mga tahanan, pero yung public prayer, yung prayer meeting, ay hindi dapat nawawala sa isang iglesia. Kaya po, mamaya may prayer meeting. May mga mangunguna sa panalangin. Huwag kayong mawawala.
bahagi yan sa ating gawain ng pagsamba sa Diyos. Any question? Lord willing, next time, pag-usapan na natin yung karugtong na element of worship na particular na binanggit sa paragraph 5. Sige po, Ate Puling. Ulitin ko at baka hindi narinig. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ang tanong ko, Pastor, ay tungkol dun sa pananalangin ng isang hindi mananampalataya. Yun yung, di ka may sinasabi, Pastor, sa Biblia na higit nakakiling ang tenga ng Panginoon dun sa mananampalataya. Di ka may nakalagay na hindi ka lang matandaan ko sa verse. Yung higit nakakiling, ibig sabihin nga ay kahit sabi ay yung panalangin ng hindi mananampalataya ay minsan ay hindi dinidinig ng Panginoon, pero di ka nangahawak din naman ho tayo sa biyaya ng Panginoon. Hindi naman ho natin po pwedeng sukatin yung biyaya ng Panginoon kahit yung hindi mananampalataya ang nananalangin. Di ka ho'y may mga pagkakataon na yung panalangin ng Sige, tuloy po. isang hindi mananampalataya ay nangyayari. Ay, yung gaho ay kalooban ng Panginoon na bagaman siya hindi mananampalataya, sinasagot din yun ng Panginoon, at yun ho ay minsan ay nakikita ng isang mananampalataya katulad ng isang miyembro ng tahanan na mananampalataya, kasama niya yung hindi mananampalataya, na siya ay nanalangin na maganda naman ang panalangin, sinagot, nangyari. Yun gaho ay sagot ng Panginoon sa kanya. Una po, opo, gaya na nabanggit natin sa kanina, isa sa mga hindi katanggap-tanggap na panalangin ay yung panalangin ng hindi mananampalataya. Pero dahil ang Diyos ay mabuti at soberano at siya ay Diyos pa rin kahit nang hindi mananampalataya, maaari sa kabutihan ng Diyos na siya ay sumagot sa panalangin ng mga mananampalataya. Now, hindi ibig sabihin na naging kalugod-lugod sa Diyos ang kanyang panalangin. Hindi ibig sabihin na tinanggap ng Diyos ito sa kanya dahil siya ay nanalangin. Ang tanging dahilan kaya siya sinagot ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. Hindi dahil sa kanya na nanalangin, kundi dahil sa Diyos na sumagot. Ibig sabihin, gaya na binanggit ko kanina, hindi obligado ang Diyos na sagutin ang panalangin ng unbeliever. Ang Diyos ay inuobliga niya ang kanyang sarili na sagutin ang ating panalangin kasi yun ang kanyang pangako. Na kapag humingi tayo sa Kanya, ay diringgin niya ang ating mga panalangin. Meron siyang pangako na Kanyang sinabi sa Kanyang salita na Kanyang tutuparin sa mga mananampalataya lamang. Pero again, yung panalangin na ito ay hindi paraan para sa kaligtasan. Oo, maaaring tingnan ito ng Diyos, okay, mabuti yung ginagawa mo, pero hindi ka katanggap-tanggap para sa kaligtasan. Tinag-aralan natin yan kay Cornelio, kay Lydia. Sila yung mga taong mapanalanginin, but not enough for their salvation. Diba? Sabi pa nga ay nakaabot na isang mabangong samyo yung ginagawa ni Cornelio sa Diyos. Pero naging sapat ba yun para siya itanggapin ng Diyos sa langit? Hindi. Kailangan niya pang marinig ang ebanghelyo sa magitan ni Pedro. So yun ang ibig sabihin po noon, hindi, oo, sumasagot ang Diyos sa panalangin ng mga hindi mananampalataya, but not because they pray, but because God is good. Salamat po. Sige po. Pastor, yung yung tungkol sa, yung sabi niyo mga panalangin hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ano? Panalangin na? Yung mga panalangin hindi katanggap-tanggap sa Diyos, yung yung tungkol sa mag-asawa, yung panalangin ng mga taong may problema sa kanilang asawa. Paano nyo nasabing, halimbawa, magkaaway na, yung may problema sa mag-asawa, syempre lalapit ka sa Panginoon, mananalangin ka na itama ang puso mo, na maging maayos ang inyo Paano po yung sadyang, parang ang hirap unawain nung sinasabi niyong hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos? Ganito yon. Tinatanggap ng Panginoon ang panalangin ng pagsisisi.
lahat ng panalangin, kapag ikaw ay nananalangin ng pagsisisi, tatanggapin na yung Diyos. Halimbawa, magkaaway kami mag-asawa. Paano tatanggapin ng panalangin namin? Magkaaway nga kami. Kung pagsisisi ang inyong panalangin, inyong paraan para maayos muli ang inyong relasyon sa Diyos. Therefore, tatanggapin ang panalangin ng pagsisisi. Anong tinutukoy dito ng 1 Peter na hindi tinatanggap ng Diyos ang panalangin o nakakadlang sa Diyos ang panalangin ng mag-asawang hindi magkasundo? Halimbawa, kayong mag-asawa, meron kayong mga idinadalangin sa Diyos na mangyari sa inyong pamilya, pero kayo ay laging magkaaway at hindi magkasundo. Hindi diringgin ng Panginoon yon. Kasi una, hindi kayo nakakasundo sa inyong panalangin. Halimbawa, yung isa, nananalangin, Panginoon, bigyan niyo kami ng kotse. Yung isa naman ang panalangin ay bahay. Hindi kayo magkasundo. Hindi nga, kotse nga ipag-pray natin. Hindi nga, bahay. Aanin mo yung kotse kung wala kang bahay. Aanin mo naman yung bahay kung wala kang kotse. Diba? Parang magkaaway sila. O yung isa, ito yung trabaho. Yung isa, ang prayer mo, ito yung trabaho. Sabi nung isa, ito yung gusto mong trabaho. Yung isa naman, ayaw, hindi kayo magkasundo. Lagi kayong hindi magkasundo sa mga desisyon sa buhay. Isa yan sa magiging dahilan para hindi sagutin ng Panginoon inyong panalangin dahil hindi kayo nakakasundo sa loob ng inyong tahanan. So, iba yung nag-away kayo at nanalangin kayo ng pagsisisi para kayo ay muling maging tama sa harapan ng Diyos. Yun itatanggapin ng Diyos kasi panalangin nyo ng pagsisisi. Ang tinutukoy dito ay yung mga inihingi mo ay maaari hindi ibigay sa inyo ng Panginoon kasi meron kayong hindi tamang relasyon. Pastor, tama ba na halimbawa, katulad no, nagbigay kami ng parang inspirational talk or parang encouragement sa mga mag-exam. Tama ba na kalugod-lugod ba sa Panginoon or i-accept kaya ng Panginoon na ipanalangin yung hindi mananampalataya na makapasa sa civil service exam? Halimbawa ganon. Nagbigay din ako sa kanila ng yung parang verse na kung saan ay kapag nakukulang ka ng karunungan ay lumapit ka sa Panginoon. Yung ba ay tama or kasi yun ang binigyan ko encouragement sa kanila. Pwede naman yon, common grace. Pwede mo naman ipanalangin yung pangkalahatang biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit hindi mananampalataya, pwede mo silang ipanalangin na halimbawa, magbibiyahe sila. Panginoon, iligtas niyo po sila sa kanilang mga biyahe. Pinagpipray mo yung hindi mananampalataya na gabayan ng Panginoon by the virtue na ikaw isang mananampalataya. The same din, kung meron kang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, magte-take ng board exam or merong isang mahalagang gawain that you want God's favor for them, walang problema nun. You can pray for them. Pwede kang manalangin para sa kanila. Para sila ay ipasa ng Panginoon. Hindi dapat panalangin ng isang tao. Meron taong hindi dapat ngang ipanalangin na sinabi ninyo na yun ngang paano mo malalaman sa isang tao, kumbaga laging kontrang-kontra sa iyo, laging ituloy mong ipinapanalangin na kahabagan at kaawa at kilusin, pero talaga namang paragang antigas-tigas ng puso na laging ang kontra. Sabi nga nakalampas na kayo sa langit. Ang ibig sabihin po nanay dito ng yung nakagawa ng kasalanan na ikamamatay, kapag babalikan natin yung context ng mga Jews, katulad ng mga Pariseo, sila yung mga tahasan na tinatanggihan si Jesus. Na kahit merong maliwanag na pagkapaliwanag sa kanila na sinabi ang Panginoong Jesus, ako yung Kristo, diba? Ako yung Mesias. Sinabi na sa kanya ng mga apostol, si Jesus yung Mesias, pero patuloy nilang tinatanggihan. Despite of the evidences ng pagka-Diyos, tinatanggihan nila. Ang tawag doon is blasphemy of the Holy Spirit. Therefore, dahil dito, sila ay nag-commit ng kasalanang hindi na mapatawad. So, ibig sabihin, maaring for
quite some time, pinagpipray natin sila. Pero kung pagkalipas ng mahabang panahon at ganun pa rin ang kanilang panalangin ang ginagawa, we can stop sa pananalangin sa kanila. Because talagang hindi na, parang wala na silang, parang hindi sila nakikinig sa sinasabi natin. So ang ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na hindi na sila maliligtas. God is still sovereign na pwede silang iligtas ng Panginoon sa paraang hindi na tayo. Katulad ni Pablo, I do not know kung meron pang mananampalataya nagpray para sa kanya. I do not know. There's no scripture. If somebody can educate me, if there's anyone in the scripture na nagsabi na there was a time that they prayed for Apostle Paul. Diba sa chapter 7, nakita natin na si Apostle Paul na po ang naging berdugo ng pananampalatayang Kristiyano. I do not know for sure meron na nagpipray para sa kanya, but there is no biblical record that says they prayed for Paul for salvation. But God saved him. Iniligtas pa rin siya ng Panginoon sa kabila ng katigasan ng kanyang puso. Kasi Diyos pa rin ang may kakayanang iligtas. Kahit yung mga taong sa tingin natin ay hindi na kayang iligtas at parang hindi na dinidinig ng Panginoon sa ating panalangin. Yun ang sabi, nakakapamanglaw yung nakikiusap ka na magdala ng Bible study, tapos umaayaw. Ang sabi nga, ipagpag mo pa ang alikabok sa iyong mga paa. Ayun ang nakakapamanglaw din sa mga anak mo, kasama mo. Ganun po talaga, nanay. Nakakalungkot talaga na minsan, kahit dalhin mo ang isang taong makasalanan sa tuwid na landas, ay ayaw makinig. Bulag sila, bingi sila. Wala silang kakayanang maintindihan ng katotohanan. Kaya biyaya lang mo ng Diyos. Now, hanggat sila naman ay, kumbaga, willing na mapagsabihan, sinasabihan nyo, kumbaga, hindi naman kayo tahasang sinasawata na katulad ginagawa ni Pablo, I think pwede pa rin natin silang ipanalangin. Pero after many years of prayer and still wala sila, marami pa tayong pwedeng ipanalangin bukod sa kanila. So ibig sabihin, wag na lang sila ang ating ipanalangin. We can pray for other people. Kung talagang hindi sila dininig ng Panginoon for many years ng prayer natin. Sige, Nanay Ligaya. Pastor, ako po may tatanong sa inyo. Ano po ba yung akin dapat maipanalangin? Nanalangin na po ako ng nalangin. Gawa ng yung akin 3 abnormal, bago may isa pa akong batang alagang maliit na 3 years old. Ano po dapat ko ipanalangin sa Panginoon Diyos para naman, hindi ko po maintindihan alam kong mabiyaya ng Diyos ang siyang magbibigay. Kaya lang, nalilito na rin po ako sa buhay ko sapagkat apat na yung bakit po sunod-sunod? Meron na nga po akong, Panginoon, ano bang dapat kong gawain? Kaya ako'y parang nagtatanong sa inyo kung paano. Pasensya na kayo. Anyo, Nanay, hindi ko kayang sagutin direkta kung papaano at bakit nangyayari sa inyo yung nangyayari sa inyo ngayon. I cannot give you a straightforward, hindi ko ako pwedeng makapagbigay sa inyo ng direktahang sagot kung bakit kayo meron 2 anak na nasiraan ng bait at 3. Si Darren po. Okay. Yun nga po. Hindi ko alam kung bakit. Pero isang bagay ang masasabi lamang natin sa isang mananampalataya, Romans 8:28, ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay ayon sa plano ng Diyos at ito ay sa ikabubuti ng mga sumasampalataya sa Kanya. Gusto ko lang sabihin sa inyo, Nanay, hindi nyo man makita ngayon ang dahilan, patuloy kayong magtiwala sa Diyos. Ang Diyos kanya kalakasan na lang. Apo. Kasi nagagawa ko. Tama po yun. Na kayo ngayon ay nasa ganyang kalagayan na ang inyong ipanalangin at ang ipapanalangin namin lagi sa inyo, bigyan kayo ng karunungan ng Diyos, ng kalakasan para matanggap
ito po, may mga pagkakataon na hindi natin kayang sagutin ang nangyayari sa atin at minsan nga namamatay na tayo na hindi natin nalaman kung bakit. Pero isang bagay lang ang sigurado, pag nakaharap mo ang Panginoon, papawiin niya na ang lahat ng iyong hirap. Bigyan na ng Pinas. Tulad niyan, ipinasok ko sila sa mental. Ano po? Tapos, pinakuha na sa akin, magaling na raw. Tapos naman, nawala uli. Di ngayon, ipapasok ko uli sa Martes, sa mental, ibabalik ko. Si Gigi, gayon din, ibinalik ko, inilabas din nila. Ngayon naman, si Tuleno, wala. Di nakuha ko sa Kalamban isang araw, nakuha ni Angelo. Ay ipapasok ko huli siya sa Martes, sa sa mental. Kung matatanggap pa rin. Apo. So sa ngayon, nanay, yun lang po talaga. Kahabagan kayo ng Panginoon para kayo ay bigyan pa ng lakas. Turuan kayo ng Diyos para maging maliwanag. Limitado po ang aking kakayanan na masabi sa inyo ng direkta ang dahilan. Magtiwala lang ho tayo sa Panginoon at humingi lagi ng lakas para makayanan nyo yung bigat ng kalagayan po ninyo. Pero hindi lang ho kayo nakakaranas ng ganyang problema. Kung mabigat ang sa inyo, meron pang mas mabigat. Meron ako napanood dati, 4 yata yung kanila. Mas marami pa sa inyo, lahat ng anak niya. Aha. Sa inyo ho ay 2, nadagdagan ng 1 apo. Apo. So, may the Lord be merciful sa inyo, sa inyong kalagayan. Sige po, last na, 12:07 na. Pastor, follow up lang doon po sa tanong ni Ate May. Oo. Sabi niya po kanina, halimbawa po, kayo po ay nasa school, tapos kayo po ay teacher na Kristiyano. Mag-exam po kayo, tapos in-encourage niyo po yung mga bata na manalangin bago mag-exam. Pero sinabi niyo po kanina na hindi pinapakinggan ng Panginoon ang dalangin ng mga hindi mananampalataya. Doon po sa tanong na in-encourage mo yung mga bata, possible po ba na sagutin ito o possible po ba na gawin ito ng Panginoon dahil siya ay Diyos? O possible po na dinggin ito ng Panginoon dahil maganda po yung intention ng mga bata? Una, gaya na binanggit sa inyo kanina, dagdagan ko yung sinabi ko sa inyo kanina. Ang isang dahilan kung bakit sinasagot ng Panginoon ang panalangin ng kahit hindi mananampalataya, na gaya ng halimbawa mo, teacher ka, hiniling mo ng iyong mga anak, ang iyong mga estudyante na mag-pray muna kayo para kayo mag-exam. So una, gaya binanggit yung kanina dun sa sagot yung kanina, ang pagsagot ng Panginoon sa hindi mananampalataya ay nasa ilalim ng kanyang common grace. Dahil ang Diyos ay mabuti, pwede siyang gumawa ng mga bagay na makalulugod sa kanyang harapan at nakakalugod sa kanya na dinggin ang panalangin kahit nang hindi mananampalataya. Pangalawa, the goodness of God can lead to repentance. Ang kabutihan ng Diyos ay pwedeng maging daan upang makita ng taong ito yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Halimbawa, nag-pray siya, sinagot ng Panginoon kanyang panalangin. Pwedeng gamitin ng Panginoon niya para ma-realize niya, mabuti pala talaga ang Diyos. Halimbawa, ganito, merong mga tao, nagpipray siya, Lord, iligtas niyo lang po ako sa sitwasyong ito. Gaya na nangyari kay Martin Luther, kung di ako nagkakamali. Si Martin Luther ay naglalakbay, correct me if I'm wrong sa mga magaling sa historya, parang naglalakad siya, then suddenly biglang merong bagyo at merong thunder na malapit, muntik na siyang tamaan. Ang sabi lang ni Martin Luther sa prayer niya, iligtas mo ako Panginoon at ako ay maglilingkod sa iyo. Ginamit ng Panginoon yung answered prayer na siya ay iligtas at siya ay naglingkod para maging pari, then later on naging reformer. The goodness of God leads him to repentance. So yung mga sinasagot ng Diyos na panalangin sa mga unbeliever ay pwedeng kasangkapanin para sa lidalin sa pagsisisi. At yung pangatlo, yung panalangin natin, yung panalangin ng mga unbeliever ay pwedeng maging paraan para kasangkapanin ng Diyos para hanapin nila ang Diyos. Gaya nangyari kay Cornelius. The more siya ay nagpipray sa Diyos, the more niyang nase-sense na kailangan niya ang Diyos. Kaya to the point na yung kanyang panalangin na ito ay dininig ng Diyos,
Pero hindi sapat para salvation. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ipinadala ng Panginoon kay Cornelio si Peter for his salvation. So ganon ang work ng prayer o ganon nangyayari sa mga hindi mananampalataya kapag sila ay nananalangin. Okay, sige po mga kapatid. Tayo ay manalangin na at tayo po ay magla-lunch na. Pag-pray ko na rin po yung pagkain natin. Manaming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyong biyaya. Meron kaming pribilehiyo na manalangin, naging clear sa amin ang kahalagahan ng pananalangin. Salamat sa confession na nagbigay sa amin ng maliwanag ng mga bagay na dapat naming maintindihan sa panalangin bilang part of the worship na ginagawa ng iyong iglesia. May we continue to pray according to your will. Kami ay laging magpasakop lamang sa iyong kalooban, O Diyos. Maraming pong salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak ng aming Panginoong Yesus. Amen. Teka, nakalimutan ko muna yung pagkain. Pray na ulit tayo.